Kath, loyal pa rin kay Alden mga kasembreros. Alden, may big event sa April 7. Elena 1944, hindi na raw tuloy. Ayan, at marami pang items sa vlog na ito mga kasembreros. So, unahin ko itong kay Jason Starr. Ay nako po, ay paawat ni Jason Starr mga kasembreros. Nag-post siya sa kanyang Instagram or sa kanyang TikTok account kanina mga kasembreros. Sabi niya rito ay sa Kath din mga kasembreros. Magkasama ulit sila, no? Sabi niya dito mga kasembreros. Tapos yung kanyang music background ay araw gabi, no? Mga kasembreros. So ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. So tapos yun, picture ng Kath din. Nina Alden at Kath mga kasembreros na of course ay edited lamang ito mga kasembreros, no? Nililinaw ko lang po mga kasembreros. Tapos isang Kath din admin pa ang nag-post mga kasembreros sa kanyang TikTok account, no? Nina Catherine at Alden mga kasembreros. Yung ganap ni Kath sa Bhutan sa kanyang hiking. Tapos si Alden naman ay sa BYD mga kasembreros. So parang si Alden nagtataas ng kanyang kamay. Si Kath naman of course yung sa ano, no? Yung sa Bhutan niya mga kasembreros. Tapos yung sa special line clear braces ni Alden. And then yung sa Bhutan ulit ni Kath. So ano siya? Bhutan, tapos BYD, tapos special and clear braces. Na parang same yung hand gestures ng Kath din mga kasembreros. Tapos yun, no? Solid Kath din ito. Nakalimutan ko lang kung ano yung name ng fan na nag-upload sa TikTok. Ito si Basha, yung Basha's World mga kasembreros. Nag-vlog pala siya doon sa may 15th anniversary ng A-Team community ni Alden mga kasembreros. So parang siya yung isa sa mga organizers ng venue ng 15th anniversary ng A-Team community ni Alden noong dun sa Makati nga mga kasembreros, no? So March 28, no, if I'm not mistaken mga kasembreros, yung kanyang event na ito. So March 28. So grabe. Sobrang napugian si Basha dito mga kasembreros. Super pogi, super bait, super mabango. Akala mo naman amoy. So mamaya play ko po ito mga kasembreros. Kasi sobrang kulit niya ng kanyang voice over mga kasembreros. So grabe, sobrang fan daw siya ni Alden mga kasembreros, na talagang hinahabol niya parati ng camera niya si Alden mga kasembreros. So first time niya nakita daw si Alden. Second time pala niya mga kasembreros, pero every time niya nakita niya ay this time daw ay sobrang iba mga kasembreros. This time daw up close. So mas malapit daw niya nakita si Alden ngayon sa venue ng A-Team community sa Makati mga kasembreros. So ito pala yun. Okay, ito pala yun. Mga kasembreros yung naka-brown. Sorry po. So siya pala si Basha mga kasembreros. So yun, yung nagchika-chika pa sila mga kasembreros. So sobrang dada siya mga kasembreros dito sa ano. So mamaya pe-play ko po mga kasembreros yung kanyang mga sinasabi dito na sobrang cute ni Basha. Tapos ito, ang cute ng ginawa na naman dito ni Jason Starr. Yung Kath din, ginawa niyang pareho ng damit dito sa sa Bhutan nga, na hiking nga ni Kath mga kasembreros. Grabe, no? Ito yung sasabi ko sa inyo na pag picture lang, walang video, talagang hindi ka gaano maniwala. At kung hindi glam team, hindi malapit sa kay Kath mga kasembreros yung nag-post, yung mere fan lang for example, nag-post lang sa TikTok, tapos ganyan. So tingnan nyo, si Alden at saka si Kath mga kasembreros, parang isipin mo na totoo mga kasembreros, nandun sila sa Bhutan, no? Pero hindi ito totoo, no? Edited picture lamang ito ng Kath din or ni Jason Starr mga kasembreros. Pero natutuwa ako dito kay Jason Starr kasi sobrang talaga niya, fan din talaga siya ng Kath. Sige, pitan niyo pa ang hawak Kath din. So yun. So tapos twinning pa sila. Grabe, ang daming likes, 1,000 likes mga kasembreros. Ang kulit ito ni Jason Starr. 1,000 reactions 5 hours ago. So ikaw na talaga, no? Ang daming engagements nito mga kasembreros. So yun po, no?
Kung hindi si Kath mag-post or hindi yung kanyang glam team na may Mayor Mark Alcala sa Thailand, may Mayor Mark Alcala sa Bhutan, sorry pero hindi tayo madaling maniwala mga kasembreros. So yun po no, pero edited lang po ito ha ni Jason Starr mga kasembreros. Tapos ito posted ng Filipino teleseries KE, Catherine Bernardo with her leading men mga kasembreros. So he is your favorite pair. Kath then, tapos dito, si Enrique Hill, si James Reid, and of course si Daniel Padilla. So sino ang inyong trip dyan mga kasembreros? So si of course atin si Alden, walang iba mga kasembreros. So Kath din lang sa ito yung ABS-CBN News, parang nag-celebrate sila no ng parang sino yung World Art Day Newsapan. Tapos who's your favorite artist? Something like that mga kasembreros na. Tapos sabi dito ni Chard Fulkerson, syempre Alden Richards. Hindi ko lang alam kung ano ito, kung artist ba na artista or artist na painter mga kasembreros. So something like that no, kasi World Art Day. World Art Day, pwede siya kasing mga nagdo-drawing, nagsa-sketch, nagpe-paint mga kasembreros no. Pero yun, nasabi niya dito ay si Alden Richards of course, yung kanyang favorite na na artista. So yun po. Tapos isa sa mga major items natin, nag-post ang Catherine Blue Hearts, ang ilan na 1944 daw hindi na daw ba matutuloy. Parang question lang ito mga kasembreros. Sabi dito, ayon sa impormasyong nakalap ng isang netizen, tila hindi na matutuloy gawin ang pelikulang pagbibidahan ni Catherine Bernardo sa isang period movie. Ang ilan na 1944 nang maging direktor nito ay si Direk Olivia Lamasan mga kasembreros. So 5 hours ago, may mga nag-comment dito pero hindi ko na nabasa mga kasembreros. So yung unang nag-post kasi na parang hindi na matutuloy ay si Toshi Kochimizu. Sabi ni Inang Olive noong nakachika namin siya bago mag-start yung kanto session nila, hindi pa sure kung magagawa pa siya kasi ang laki ng budget na kailangan because it's a period film, tapos epic dahil walang World War II. Dahil World War II ang setting, she's hoping na hindi ma-shelve kasi ang ganda-ganda daw ng kwento and acting piece for Catherine yung film. So yun siya. Budget talaga yung yung dito yung kailangan talaga mga kasembreros. Makipag-collab kayo kaya Alden sa kanyang myriad para matuloy ang movie. Hindi, joke lang po mga kasembreros. So question ko lamang po iyon na kaya Alden ay walang kayang-kaya ng budget mga kasusno kapag pag-uusapan. Pero yun no, kapag hindi kasi production team, let's say yung myriad nga ni Alden no, or yung iba pang mga production na pwede makakaulab ng Star Cinema or kung sino man magpo-produce nito mga kasembreros ay alam mo hindi talaga maglalabas ng budget. So kasi iba yung setting, iba yung agreements ng mga production company kaysa sa individual na bulsa for example or pera na gagamitin. So ganun po siguro yung kanilang dito yung kanilang terms and conditions dito mga kasembreros. So malaki nga talaga no kasi World War II pa yung setting. Naisip ko rin. So pero siguro kung marami ang magpapaang makikipag-collaborate, let's say 5 na kumpanya, siguro kaya naman mga kasembreros. Pero yun, mag-aantay pa tayo ng update mga kasembreros. Tapos yun, major item ulit, yung big event ni Alden sa April 17. Ito na yung kanyang frutas mga kasembreros. Sabi ng Frutas dito sa kanilang Facebook post 21 hours ago, a new face is joining Frutas for real. Drop your guesses in the comments below. Mark your calendars and be part of the big reveal sa Robinson's Magnolia Central Garden sa April 17, 2026, 5 p.m. So yung location niya is Robinson's Magnolia pa rin, Central Garden. So ito pala yung, ito yata yung dinaluhan din ni Alden or gawan ng kanyang Tide na event at saka yung sa parang Christmas Bazaar mga kasembreros dun sa Robinson sa Magnolia.
So, yun yata, no, yung kanyang same location siya doon, mga kasembreros. Pero hindi ko lang alam kung wala kasi silang nilagay kung saan, kunwari, sa EDSA or sa Quezon or sa, or sa, parang city ba, no, mga kasembreros, na, na lugar na kung saan ay pwede kang pumunta agad, mga kasembreros. So, kung isa-search mo naman, yung Robinson's Magnolia, ay makikita siya sa wala yung kalagay dito. Robinson's Quezon. So sa Quezon siya, mga kasembreros, sa Quezon City. So siguro naman ang third mall in Quezon City. So kasi marami ang Robinson's malls dun talagang malulula ka at saka malilito ka talaga, mga kasembreros, kapag ikaw ay baguhan na pupunta ng Quezon City, especially yung mga yung mga baguhan pa na pupunta doon, maliligaw pa. So tanong-tanong na lang kayo, no, kung gusto niyo pong pumunta doon. So kung kaya pala wala silang parang mukha na pinapakita pa kay Alden na sa frutas nila na mga posts, mga kasembreros, kasi meron pala siyang big reveal sa April 17, no, 2 days from now ay marireveal na siya, mga kasembreros. Tapos isa sa mga major items natin, no, sabi ng mga netizens, ay loyal, no, si Kath kay Alden, mga kasembreros. So ito ay post ni Erlinda Cabug, no, na isang andun siya, Arlinda Cabug, mga kasembreros. Don't assume, sabi ni Alden, no, sabi niya dito ay ito parang nag-ugat ito sa post ni Naybara Lopez din, no, ng about loyalty ni Kath, mga kasembreros. So sabi ni Alden daw dito ay, Kath is love, loyal, kind, sweet, humble, joy, and a very intelligent person. Richard Fulkerson Jr. So 73 reactions, mga kasembreros. So 56 minutes ago lang niya pinost to. Ang daming reactions agad, mga kasembreros. So yun po. Tapos napagdugtong natin ito nung interview nga ni Kath noong hiwalayan nila ni Daniel, mga kasembreros. Sabi dito ay 1 hour ago, loyalty for me is being contented, because if you're contented you won't look for another person anymore, right? Sabing gano'n ni Kath, mga kasembreros, nung kasagsagan nga, parang bago pa lang, mga kasembreros, na nahiwalay nila ni Daniel Padilla nung pagsabog ng breakup nila. 254 reactions 1 hour ago, mga kasembreros. Ang dami so ito po ay pinost din po na ibang admins, mga kasembreros. So yun po, talagang talagang nakakagulantang, no, ang breakup na. Well, everything happened for a reason naman, mga kasembreros. Beautiful Vice, pinost niya ulit yung ating updated din to sa aking salamat po. Updated sa ating mga updates sa YouTube, mga kasembreros, si Beautiful Vice. Sabi niya ay yung pinost ko dito na thumbnail ay Alden, mahal pa rin si Kath dahil sa ginawa niya kahapon. Grabe. 12 hours ago, 351 reactions. Grabe. Madami na to, mga kasembreros, and nakakatuwa sa Facebook kasi kahit na pictures lang yung pinopost mo ay pwede ka mag-earn, no? Talagang ngayon ay nagiging trabaho na ng halos karamihan sa mga Pilipino ang pabavlog, mga kasembreros. Yung iba politika, yung iba naman artista, no? Yung iba naman mga life updates nila. So talagang ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi naging instrumento niya ang social media na mag-earn din po kahit paano ang mga Pinoy, no? Ang mga tao in general sa buong mundo. Yung sa probinsya, talagang farm life, kagaya ng aking nanay, talagang farm life. Kahit yung aking pamangkin, no, tinuturuan na rin namin magluto-luto para sa susunod ay sila na rin yung mag-vlog, mga kasembreros. So salamat sa Panginoon kasi naging instrumento niya na mag-income ang ilan sa atin, mga kasembreros. Tapos another, no, salamat kay Queen Media or Queen of Media, mga kasembreros. Pinost niya ulit dito yung ating thumbnail. Kath, malapit na magsama ulit sa isang fashion show. Yehey, no. Ito po yung So assumption ko lang po ito kasi nga malapit na ang Bench fashion. Hindi ko lang alam kung mayroong fashion show sila. Inisip ko na magkakaroon ng ganun pero parang wala mga teaser. May mga, di ba, yung may dinrap na tayo nung nakaraan na video natin ngayong araw na
yun nga, no? Teaser video nina Alden, nina JM Fiang, Franceth, Piolo Pascual, Joshua Garcia at ano pa ba? No, basta yun, si Kai Montinola, mga kasombreros. So yun, pero hindi lang natin sure kung dito, kung meron talaga silang inorganize na bench fashion show. Wala kasing sinabi si Alden or na-mention siya, mga kasos, pero abang-abang tayo sa updates. Ito, ang cute dito ng isang fan, no? Pinost yung picture ni Alden dito, mga kasombreros. Napopogian siya kay Alden, mga kasombreros. So, ang music background niya dito ay nothing I do sometimes after the rain. So, parang gano'n siya. Tapos yung picture ni Alden dito ay yung parang nakalagay sa labi niya, no, yung kanyang point finger, mga kasombreros. So talagang sobrang cute lang niya. Phenomenal box office cinema king, mga kasombreros. So talagang ito, last item natin, mga kasombreros. Pinagkumpara sina Alden at megastar Sharon Cuneta at saka si Barbie Forteza naman kasama si Sharon Cuneta, kasi nga magkakaroon ng teleserye, no, or drama series itong si megastar, kasama naman si Barbie Forteza sa GMA yata ito, mga kasombreros. Sabi dito ay napaka-blessed talaga ang mag-BFF na ito, working with the megastar Miss Sharon Cuneta. Good luck sa iyo, Miss Barbie. Congrats, no. So yun po, no, talagang mag-BFF nga at working with megastar Sharon Cuneta ay sobrang nakaka-bless, mga kasombreros. So nakalimutan ko yung title ng nila ng kanilang kasi parang meron silang gathering kanina, yung Prime Video Philippines, nag-gather yung mga Honor Thy Mother, yung kanyang title naman dito, mga kasombreros. So Honor Your Mother or Honor Thy Mother, mga kasombreros, yung title ng kanilang bagong series. Parang kasama yata dito ang ginawa pala dito ng Prime Video Philippines, parang ginather nila yung magkakaroon ng project sa kanila, nakasama Kim Chu, Marian Rivera, pero iba-iba sila ng series, mga kasombreros. So Prime Video presents yung kanilang occasion or kanilang kanina Alexa Ilacad, KD Estrada, John Estrada, Zayjan Haranilla, and marami pang iba. Alam ko si Joshua Garcia dito parang nakatabi lang nila, pero hindi na siya nasama sa video, mga kasombreros, or sa camera. So yun po, no, Honor Thy Mother yung title nito, mga kasombreros. So yan po, napag-connect lang ng isang fan, kasi nga si Alden, nakatrabaho na niya si megastar Sharon Cuneta, and then si Barbie naman ngayon na best friend ni Soiti, mga kasombreros. Alright, lamang po sa ating captain items, ha. Ipi-play ko po itong audio na sobrang kulit, no, about kay Alden doon sa 15th anniversary ng A-Team community or A-Team fandom, mga kasombreros. So sobrang cute nito. And then ang salita ng Panginoon po ay pakinggan din po natin, no, sobrang mahalaga at ganda, mga kasombreros, mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Hi babies! Welcome to Basha's World! Okay, ngayon naman po ang aking second vlog ay yung aking event kasama yung mga supporters ni Alden Richards. Yes, ayan po. Bali yan, papakilala na siya ulit, i-introduce na siya para siya ay lumabas na. So, ayan na siya. Di ba guys? Sobrang pogi talaga niya. As in, kung makikita niyo siya in person, as in, super pogi, super bait, super mabango. Akala mo naman na amoy ko talaga. Wala naman akong pang-amoy. Haha. Pero anyways, ayan guys, as you can see,
super funny talaga ako. As in, habol-habol talaga ng camera ko si Alden. And then yan, syempre, akala mo, first time mo lang nakita si Alden. Pero actually, second time ko na talaga siya nakikita in person. Pero ito kasi, this time, sobrang iba. As in, this time, up close and personal ko siyang makakasama. O ayan na. O syempre, si Akla, hindi na pahuli. Ayan na nga po, picture taking talaga yan. Photo off yan. And then, nasa sayo na kung anong gusto mo, kung paano mo siya patatanggalin. So, ako, syempre, super chick ako si Alden. O, ayan, super kwentuhan kami. Na akala mo naman talaga, close na close kami. At, nagtuturo-turo pa ang akla. At, ayan, makikita nyo kung ano magiging resulta ng aking picture. Kasi super dada talaga si akla. Kaya, ayan, abangan nyo, guys. Eto na ang kabuuan ng picture namin ni Alden. O, ayan. Diba? Tingnan ninyo. Ang pag-i-itsura ko dyan. O, ang ganda ko dyan. O, pak. Diba? Pak na pak. O, eto na yun. Tingnan nyo naman. Ang pag-i-itsura ni Akla, walang matinong picture. So, guys, yan lamang. Thank you for watching. Bye! Napaka-the best po ng ating Word of God, mga kasimiros. Ang title natin ay Forever and Ever Ever. Grabe, no? Mahaba ito. Babasahin ko na lang, mga kasembreros. Psalms 45 verses 6 hanggang 8, mga kasembreros. O God, sabi ni Haring David, your throne is forever and ever. Ito yun, no? You rule your holy nation by what is right. You have loved what is right and good. You have hated what is wrong. That is why God, your God, has chosen you. He has poured over you the oil of joy more than over anyone else. All your clothes smell of thyme or fine perfumes. Out of ivory palaces, music of strings have made you glad. Grabe, no? Napaka-poetic ng expression ng words na ginamit dito ni Haring David, mga kasembreros. So, ito ay, generally speaking, ay tumutukoy ito sa throne, sa kaharian, mga kasembreros, or sa kingdom ni Lord, mga kasembreros. Kung gaano ka, yung nature ba, yung description, mga kasembreros, at saka yung kagandahan, yung magnificence, yung wonders, yung amazingness, yung pagiging supercalifragilisticexpialidocious ng kaharian ng Diyos, mga kasembreros. Kung gaano ito ka, kumaga pa sa Bisaya ay nindot kaayo, no? Parang ganon siya, nindot kaayo. So, sobrang ganda na sa Tagalog, mga kasembreros. Pag sabing nindot kaayo, ibig sabihin po niyan ay sobrang ganda. Kumaga pa, topmost na kagandahan ng kasembreros na beyond level of understanding or human comprehension. Ang ganda ng kingdom ng Panginoon, mga kasembreros. So, forever and ever. So, wala po, and isa pang kasi dito is forever and ever talaga siya. No, eternal, forever, endless, no, limitless, boundless, mga kasembreros, infinite ang kaharian ng Diyos, mga kasembreros. Yung nation, yung terms na mga presidents, na mga leaders sa mundong ito ay natatapos. Pero ang kaharian ng Diyos, mga kasembreros, ang kanyang kingship, no, ay hindi po natatapos at wala siyang katapusan, mga kasembreros. So, and ito pa, no, yung kanyang kaharian po ay holy, banal po siya, and what is right, yung pamamalakad, yung yung way, yung pamamaraan, na built siya sa foundation ng righteousness, ng pagiging makatarungan at pagiging tama, mga kasembreros. At galit na galit ang Diyos sa mga kasamaan at saka kamalian, mga kasama niya. You have hated what is wrong, sabi dito ni Haring David, mga kasembreros, referring to God, na talagang galit ang Diyos, mga kasembreros, no, sa mga kasamaan. So that is why God, your God, has chosen you. He has poured over you the oil of joy more than over anyone else. So, yun siya, na talagang pinili siya, mga kasembreros. So, the Psalms 45 verses 6 hanggang 8, so especially sa 6, mga kasembreros, offers a powerful message about the nature of God's kingdom. The verse proclaims that God's throne is eternal, which assures us that His authority and sovereignty have no end. So, yun siya, nakagaya na mention natin, ay wala pong katapusan ang kapangyarihan, ang sovereignty, ang kadakilaan, ang kingdom, ang kaharian ng Diyos, mga kasembreros. So, sa ibang verse kasi, a right scepter, no? Yung parang, di ba, paghari ka, ay meron kang parang
scepter mga kasembreros, no? Sa isang hari ay yun yung sinusuot ng mga ng mga kings and queens mga kasembreros. So scepter reveals how God rules with righteousness and justice. In this context, the term scepter symbolizes authority and governance, suggesting that God administers his rule fairly and uprightly. So ang kaharian ng Diyos ay upright, no? Righteous mga kasembreros, makatarungan, at saka yung judgment niya ay patas, fair mga kasembreros. Kung ang mundong ito may mga leaders man tayo na hindi patas kung gumalaw, hindi patas kung mamuno mga kasembreros, at ituring ang mga mamamayan or yung mga nasasakdal for example, or hindi nasasakdal, yung mga inaapi for example. So ang Diyos natin ay hindi po ganoon. Talagang fair siya sa lahat ng fair mga kasembreros. So yung kanyang pagiging Diyos, yung kanyang pag-rule mga kasembreros, walang bahid ng daya. So ganoon siya, walang bahid ng unfairness, walang bahid ng bias mga kasembreros. So ganoon po siya. Kasi di ba sa mundong ito pwedeng bias, no? Pwedeng mabayaran mga kasembreros and so on. Pero ang Diyos po natin at ang kanyang kaharian, and He Himself, the greatest and perfect judge mga kasembreros, ay hindi po nababayaran. As we reflect on this verse, we can find comfort in knowing that we are under a just and loving God. So just siya, makatarungan, always right and always just, always tama mga kasembreros. Throughout history, many rulers have risen and fallen, yet God remains supreme. His eternal throne signifies stability and assurance for us, His followers. In a world that sometimes feels chaotic and unpredictable, God's sovereignty serves as our anchor. It's a reminder that regardless of our circumstances, we are part of His everlasting kingdom. So, ito yung nagko-comfort sa atin mga kasembreros, na kapag tayo po ay kunwari nawawalan ng pag-asa o nawawalan ng drive or inspiration sa buhay, pero atin nating isipin at saka i-remember natin, no, alalahan natin yung kaharian ng Diyos ay forever. Kaya wala po siyang katapusan mga kasembreros. Ang terms, ang buhay ng tao, kahit na tayo pa yung pinakadakilang mga tao, yung pinakadakilang mga may posisyon sa gobyerno or sa ating society, we will have end mga kasembreros. Pero ang Diyos at ang kanyang kaharian ay wala pong katapusan. That is why we trust Him over anyone else mga kasembreros, even ourselves. The first lesson we can learn from Psalms 45 verse 6 is the eternal nature of our God. In this changing world where everything feels temporary, our God and His kingdom offer us the promise of lasting peace. So kasi ang mundong ito, di ba, talagang matatapos no? Na-imagine ko nga yung mga dating mga presidente, no? Yung dating mga sought after na mga sikat na mga artista, sina Fernando Pau Jr., sina Gloria Romero, sina Nora Honor, sina Sherry Hill, and any other famous inventors and scientists mga kasembreros, ay talagang may kamatayan at saka nawala sa mundong ito because we are mortals, no? We are mortal beings. So kahit na tayo pa ang pinakadakilang scientist, na even Albert Einstein, sina Jose Rizal, no? Talagang talagtag dito kung nakatala yung kanilang mga pangalan sa history at sa mga libro, and yet namatay talaga sila mga kasembreros. Magkakaiba lang yung reasons, magkakaiba lang yung ways or pamamaraan kung paano sila namatay, pero gaano man sila kasikat, no? They died for a reason mga kasembreros, and yun talaga yung nature ng tao, no? Inevitable. Kung hindi natin kayang iwasan yun, hindi tayo immortal, kahit nga yung mga, di ba, yung mga tao sa Biblia, sina Adan at Eva na pinakaunang tao, no? Pinakaunang nilikha mga kasembreros, sina Abraham, Isaac, Jacob, sina Moises, sina Joshua, yung mga great leaders and great chosen people of God mga kasembreros sa Biblia mga kasembreros. So talagang namatay sila, sina Apostle Paul, no? Yung disciples na talagang grabe rin yung kanilang pagkamatay mga kasembreros, na isipin mo parang napaka-brutal, no? Inhumane, animalistic yung kanilang pagkamatay mga kasembreros, no? For the reason of the gospel, or for the sake of the gospel of Jesus Christ mga kasembreros, and their faith toward Jesus Christ, na hindi siya nababali at saka hindi siya pwedeng i-neglect or i-deny nila mga kasembreros. They died with a great cause mga kasembreros, yung mga disciples ni Lord Jesus Christ.
So, di ba? So, isipin natin kahit na sino man dyan ay talagang pag sinabing tao ay may kamatayan. So, ako, ikaw, no, lahat tayo po ay may kamatayan. And after we die, yun na po yung eternal journey natin. Grabe, no? Kung isipin natin yung buhay natin ay napakaikli lang para maging bitter, napakaikli lang para maging magkaroon ng puot, galit sa ating kapwa-tao, or hindi maging mabuti at hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. So, napakaikli kung pwede tayo mabuhay dito sa mundo ng 70, 80 years, no? Talagang bonus na yun. And after that, doon na, eternal na yun mga customers, no? Forever and ever na rin yun na magsispend time tayo sa buhay sa kabila mga customers. That's why, piliin na lang natin kasi ang buhay may hirap kahit walang Diyos. So ang buhay kapag may Diyos, may kahirapan din, may challenge, pero may solution. So doon na tayo sa doon na tayo sa buhay na may Diyos kahit na mahirap. Kapag kasama natin ang Diyos ay punong-puno ng fulfillment at purpose at kahulugan or meaning ang buhay mga kaso. So kung mahirap ang walang Diyos, kung hindi tayo nagsiserve mga kaso sa Diyos, mahirap. So, mahirap din kapag may kay Lord. Kay Lord na lang tayo kahit na mahirap. At least, alam natin na meron tayong kasama at hindi niya tayo iiwan mga kasimires kagaya ng tao na iniiwan tayo minsan. So, ang second lesson na pwede nating matutunan ay the importance of embracing righteousness sa ating buhay. So, katarungan, no, at pagiging tama, hindi bias, hindi madaya, no? God rules with a right scepter. As we strive to reflect His character, we should align our decisions with righteousness. Our actions should embody justice and love, promoting harmony in all aspects of life, whether at home, work, in the community. Embodying righteousness allows others to experience God's light through us. So, magiging instrument tayo, na magiging kasangkapan tayo mga kasambreros ng kabutihan, ng patas, ng pagiging righteous, ng pagiging tama, ng pagiging fair, ng ating Diyos, pagiging kind, pagiging loving, and so on. So sa final lesson natin ay sabihin natin dito na the third lesson revolves around the acknowledgement of God's authority. So kailangan acknowledge natin yung authority ng Diyos. Okay? Yes, in-acknowledge natin yung authority ng ating mga leaders sa ating society, pero mas i-acknowledge natin yung highest and forever and ever na authority ng Diyos, yung kanyang kaharian na walang katapusan at walang kapantay mga kasambreros, ang kaharian ng Diyos sa langit. So by recognizing His sovereignty in our lives, we open the door to divine guidance. So yung divine guidance, yung kanyang Holy Spirit ay i-guide tayo. Nabibigyan tayo ng strategy, ng wisdom, ng right choices, right decisions mga kasambreros sa buhay para hindi tayo magkamali. Magkamali man tayo, pero andun pa rin yung kanyang guidance and protection. Our well-being depends on our willingness to submit to His kingship, whether it's seeking direction in tough decisions or choices or relying on Him during trials. Acknowledging God empowers us to live under His blessing and protection. So recognizing His throne is vital in our daily walk in faith or daily walk of faith mga kasambres. So hindi mo yan kayang i-separate mga kasambres. So kapag tayo po ay mananampalataya ni Kristo, so andun dapat din yung pag-recognize natin of His goodness, His kingship over our lives at sa ating pamilya in general mga kasambres. Kasi kung hindi natin tinuturing na Diyos ang Diyos, so hindi natin masabi na tayo po ay part ng kanyang kingdom or dakilang kaharian mga kasambreros. Alright, so yun lamang po sa ating Word of God ha. Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at tamang perception at pananampalataya mga kasambreros sa eternal at forever na kaharian ng Diyos magpakailanman. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you.